Mga po, yeah, welcome some newly saved. Welcome po sa mga bagong naligtas. As you know, last week we conducted the Cell Group 1 and 2 Bible Seminar, Nakaraang linggo po ay nagdaos tayo ng Cell Group 1 and 2 Bible Seminar. and God allowed newly saved. At ipinahintulot ng Diyos yung mga bagong naligtas. So please continue pray for them to abide in church. Kaya pakiusap, patuloy niyo po silang ipanalangin na manatili sa church. It's already the end of October, right? Halos patapos na po yung buwan ng Oktubre. So this year, we don't have much time, right? Kaya wala na tayong sapat na panahon sa taong ito. We still have one more Bible seminar, Grand Bible Seminar. At meron pa po tayong isang Grand Bible Seminar. December 4, right? So please pray for the Bible Seminar. Kaya pakiusap, manalangin po tayo para sa Bible Seminar. Okay, bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa paligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aralang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, Jeremiah chapter 35. Jeremiah chapter 35. Jeremias chapter 35. Jeremiah 35, verse 5. Jeremiah 35, verse 5 hanggang 10. Jeremiah chapter 35, verse 5 hanggang 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Aking inilagay sa harapan ng mga anak ng sambahayan ng mga rekabita ang mga mangkok na puno ng alak at ang mga saro, at sinabi ko sa kanila, uminom kayo ng alak. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami iinom ng alak, sapagkat si Jonadab na anak ni Rekab, na aming ama ay nag-utos sa amin, huwag kayong iinom ng alak, maging kayo o ang inyong mga anak man, magpakailanman. Huwag din kayong magtayo ng bahay, ni mag-aasik ng binhi, magtatanim o magkakaroon ng ubasan, kundi kayo titira sa mga tolda sa lahat ng mga araw ninyo, upang kayo ay mabuhay ng maraming araw sa lupain na inyong tinitirahan. Sinunod namin ang tinig ni Jonadab na anak ni Rekab na aming ama sa lahat ng kanyang iniutos sa amin, na huwag uminom ng alak sa lahat ng aming mga araw, kami at ang aming mga asawa, ang aming mga anak na lalaki o babae man. At huwag kaming magtayo ng mga bahay na aming matitirahan, wala kaming ubasan o bukid o binhi, kundi kami ay naninirahan sa mga tolda. Sinunod at ginawa namin ang lahat ng iniutos sa amin ni Jonadab na aming ama. It's about the house of the Rechabites. Ito po yung patungkol sa bahay ng mga rekabita. Sinabi ni Jeremiah, prophet Jeremiah sa Rechabite, the house of the Rechabite. Uminom, right? Verse 5, right? Uminom kayo ng alak. Uminom kayo ng alak. Verse 6, ngunit kanilang sinabi, hindi kami inom ng alak.
dahil the bucket. Sapagkat si Yonadab na anak ni Rekab na aming ama ay nag-utos sa amin. Huwag kayong inom ng alak. Huwag kayong inom ng alak. Nag-iwan ng testamento si Yonadab na nagsasabi sa kanyang mga inapo kung anong uri ng buhay ang dapat nilang isabuhay. Ang ibig sabihin ng huwag uminom ng alak ay mamuhay ng mas makadiyos na buhay. Mas makadiyos na buhay. Ang ibig sabihin ng huwag magtayo ng bahay, kundi manirahan sa isang tolda, ay mamuhay ng may pag-asa sa langit. At ang ibig sabihin ng huwag maghasik o magtanim muli ng iyong ubasan ay mamuhay na hindi umasa sa kayamanan. The ancestor of Rekhabai, Yonadab, said to his descendant. Kaya yung mga ninuno ni Jonadab ay, yung mga inapo ni Jonadab ay nagsabi sa kanyang mga inapo. It happened long time ago. The ancestor of house of Jonadab, Rekhabai, said to them. Matagal na panahon na nangyari na yung mga ninuno ng mga Rekabita ay nagsabi sa kanila. But surprisingly, the descendant of Rekhabai, the Jonadab, they obeyed the word of Yonadab. Pero nakakagulat na yung mga inapo ni Jonadab ay sumunod sa mga salita ni Jonadab. Through their life, we need to learn the lesson. Kaya sa pamamagitan ng kanilang buhay, kailangan na matuto tayo ng aral. Okay. Una, hindi sila umiinom ng alak. Hindi sila umiinom ng alak. Bakit ipinag-utos na huwag uminom ng alak? Bakit? Ang hindi pag-inom ng alak ay nangangahulugan ng hindi pamumuhay ayon sa makamundong kasiyahan. Makamundong kasiyahan. You check Jeremiah chapter 35. Markahan po ninyo dito sa Jeremias chapter 35. And buksan mo ang Biblia, Ecclesiastes chapter 10. Ecclesiastes chapter 10, verse 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang tinapay ay ginagawa sa paghalakhak, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay, at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. You said right? Ang alak ay nagpapasaya sa buhay. And buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 31. Kaikan chapter 31. Proverbs chapter 31 verse 4. Kawikaan chapter 31 verse 4. Kaikan chapter 31 verse 4. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi para sa mga hari o Lemuel, hindi para sa mga hari ang uminom ng alak, ni para sa mga pinuno ang magnais ng matapang na alak. Hindi para sa mga hari o Lemuel, hindi para sa mga hari ang uminom ng alak. Bakit hindi tayo dapat lasing?
dahil ang paglalasing ay nauugnay sa kahalayan. Buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 5, Efeso chapter 5. Efeso chapter 5, verse 18. Okay. Efeso chapter 5, verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Yeah. Sinabi ng Biblia, huwag kayong magpakalasing sa alak. Right? Yeah. Na ito ay labis na kahalayan. Hindi na natin dapat gawin ang ating ginawa bago tayo maligtas. Yeah. Before we got the salvation, it's normal, right? You drink wine, right? Bago po yung kaligtasan, normal na umiinom ka ng alak. Do you still drink? Hanggang ngayon ba umiinom kayo? Yeah. Anong sinabi ng Biblia? Right? Huwag kayong magpakalasing sa alak. Okay? Yeah. Hindi na natin dapat gawin ang ating ginawa bago tayo maligtas. Yeah. Buksan mo ang Biblia, 1 Peter chapter 4. Unang Pedro chapter 4. 1 Peter chapter 4. Verse 3. Unang Pedro chapter 4 verse 3. Chapter 4 verse 3. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yeah. Panglalasan, kalayawan, pag-iinuman, it's enough. Before you did, you got saved. It's enough, right? Pagtapos ng kaligtasan, dapat tapos na ito. After salvation, stop. Kailangan Pagtapos, stop, right? pagtapos ng kaligtasan, itigil na. Yeah. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu, right? Templo ng banal na Espiritu. Yeah. When we get the salvation, the Holy Spirit came to us, right? Kung nagkaroon tayo ng kaligtasan, yung Espiritu Santo ay pumunta pa sa atin. Yeah. Holy Spirit abide in us. Yung Espiritu Santo ay nanatili sa atin. Yeah. Hatulan tayo ng hentil kung tayo ay uminom ng alak. Right? Hindi nito kayang luwalhatiin ang Diyos. Right? While you drink the wine, you cannot evangelize the lost soul. Kapag umiinom ka ng alak, hindi ka makapag-evangelize sa mga ligaw na kaluluwa. Yeah. 1 Corinthians chapter 10, buksan mo ang Biblia. 1 Corinthians chapter 10. Unang Korinto chapter 10. Verse 31. Unang Korinto chapter 10 verse 31. Okay, chapter 10, 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yeah. Kain ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos, right? Yeah. Uminom alak, yeah. You cannot glorify God, right? Sa pag-inom ng alak, hindi nyo maluluwalhati ang Diyos. How about paano cigarette? Paano naman yung sigarilyo? Some have a cigarette. Yung iba na ninigarilyo. Some people say, walang cigarette sa Biblia. Yung ibang tao sinasabi, walang sigarilyo sa Biblia. Of course, no cigarette in the Bible, right? Pero wala talagang sigarilyo sa Biblia. Because the cigarette was
made after the Bible already was written. Dahil yung sigarilyo ay ginawa pagkatapos na masulat yung Biblia. So some Christians say, "Oh, no problem, cigarette, because the Bible didn't say about cigarette." Kaya sinasabi ng ibang Kristyano na walang problema manigarilyo dahil hindi naman sinabi ng Biblia. Huh? No problem. Wala po bang problema? Yeah. But even though the Bible didn't mention cigarette, you cannot also glorify God through cigarette, right? Pero kahit na hindi nabanggit ng Biblia ang patungkol sa sigarilyo, hindi mo rin maluluwalhati yung Diyos sa paninigarilyo. Right? You put a lot of smoke in your lung, right? Naglalagay ka ng maraming usok sa iyong baga. Right? By cigarette, you put a lot of smoke in your lung, right? Dahil sa sigarilyo, naglalagay ka ng maraming usok sa iyong baga. Yeah, you cannot glorify God. At hindi mo maluluwalhati ang Diyos. So you can follow this verse, right? Kaya maaari mong sundin yung talatang ito. Yeah, then you can know whether it's right or not. Kung gayon malalaman mo kung ito ay tama o mali. At ang taong namumuhay ayon sa makamundong kasiyahan ay masasabing isang patay na buhay sa mata ng Diyos. Sinabi ng Biblia, buksan mo ang Biblia, 1 Timothy chapter 5. Unang Timoteo chapter 5. 1 Timothy chapter 5 verse 6. Unang Timoteo chapter 5 verse 6. Chapter 5 verse 6. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit ang nabubuhay sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Yeah, right? Ang nabubuhay sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Sa harap ng Diyos, mata ng Diyos, right? Ang isang ligtas na Kristiyano ay dapat makahanap ng kagalakan sa Diyos, hindi kagalakan sa mundo. Naintindihan niyo po? Yeah. Dahil ang kasiyahan ng mundong ito ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Buksan mo ang Biblia, Ecclesiastes chapter 2. Ecclesiastes chapter 2. Buksan mo ang Biblia, Ecclesiastes chapter 2, verse 2. Chapter 2, verse 2. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalokohan, at sa kasayahan, anong halaga nito? Yeah. Aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalokohan. Kalokohan. Yeah. Sa kasayahan, anong halaga nito? Yeah. Because it cannot be real joy. Dahil hindi ito magiging tunay na kagalakan. Yeah. Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 14. Kaikan chapter 14, verse 13. Chapter 14, verse 13. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw, at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Right? Yeah. Maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw. Mapanglaw. Ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Before we got saved, right? It's really happened, right? Bago tayo magligtas, ito ay talagang nangyayari. Huh? You drink wine with other people, right? Uminom ka ng alak kasama ibang tao. Yeah. When you are drunken, looks so happy, Kapag lasing ka, mukhang masaya. right? You enjoy at that moment. Sa pagkakataong yun, nagsasaya ka. But after then, what remain? Pero pagtapos nun, anong nangyari? Nothing, right? It's really vanity. Ito po ay walang kabuluhan. You just have a headache because of a lot of alcohol, right? Magkakaroon ka lang ng sakit sa ulo dahil sa maraming alak. Yeah, it's not real joy, right? Hindi ito tunay na kasiyahan. Yeah.
Hindi natin mahanap ang tunay na saya sa mundong ito. Ang tunay na kagalakan ay ang kagalakan ng ibinigay ng Diyos. Ang kagalakan ng ibinigay ng Diyos ay hindi may hahambing sa kagalakan na ibinigay ng mundong ito. Tama ba? buksan mo ang Biblia, Awit chapter 4, Awit chapter 4, Awit chapter 4, verse 7. Awit chapter 4, verse 7. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Yeah. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso. Yeah. God gives the real joy in our heart. Nagbigay ang Diyos ng tunay na kagalakan sa ating puso. Yeah. Kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Yeah. This world cannot give us this real joy, right? Yung sanlibutan ito ay hindi magbibigay ng ganitong tunay na kagalakan. You come today, church, right? Pumunta ka ngayon dito sa church, di ba? Yeah, I convinced God will give a real joy in your heart. At naniniwala ako na nagbibigay yung Diyos ng kagalakan sa inyong puso. Yeah, this world cannot give us this joy in your heart, right? Yung sanlibutan ito ay hindi magbibigay ng ganitong kagalakan sa inyong puso. You have a joy, right? Meron kayong kagalakan? Yeah, it's true. Okay, let's return to Jeremiah chapter 35. Balikan po natin yung Jeremias chapter 35. So the first commandment of Jonadab was, do not drink wine. Unang utos ni Jonadab ay huwag uminom ng alak. Second, verse 7, chapter 35, verse 7, huwag din kayong magtayo ng bahay. Huwag din kayong magtayo ng bahay. So, hindi sila nagtayo ng sariling bahay at tumira sa tolda. Tumira sa tolda. Walang tunay na tahanan para sa atin sa mundong ito. Ang mundong ito ay pansamantalang mundo. Right? Pansamantalang mundo. Para kaming mga pilgrim. You know, pilgrim? Alam niyo po ba yung pilgrim? Pilgrim. Buksan mo ang Biblia, 1 Peter chapter 2. Unang Pedro chapter 2. 1 Peter chapter 2, verse 11. 1 Peter chapter 2, verse 11. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Bilang mga dayuhan at ipinatapon. Right? Dayuhan at ipinatapon. Pilgrim. Saved Christian, we are pilgrim. Tayong mga ligtas na Kristiyano, tayo ay mga dayuhan. Inilarawan ni Yakob ang kanyang buhay bilang isang pilgrim. Yakob. Buksan mo ang Biblia, Genesis chapter 47. Genesis 47, verse 9. Genesis chapter 47, verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ni Jacob sa Faraon, ang mga taon ng aking paninirahan sa lupa ay 130 taon. Kakaunti at masasama ang naging mga taon ng aking buhay. Hindi iyon may ihahambing sa mga taon ng buhay ng aking mga ninuno sa panahon ng kanilang mahabang pamumuhay. Jacob reflected his life before death. Sinalamin ni Jacob yung kanyang buhay. Sinabi niya, ang mga taon ng aking paninirahan sa lupa
ay isandan at tatlumpung taon. English translate, right? The days of the year was my pilgrimage. Yeah, sinabi niya. Yeah, pilgrim. He reflected his life. My life was a pilgrim life. Isinalamin niya yung kanyang buhay na yung kanyang buhay ay isang dayuhan. Yeah. Ang mga pilgrim ay natutulog sa tolda. Tama? Tolda. Walang bahay. Yeah. Si Abraham ay nanirahan sa isang tolda din. Buksan mo ang Biblia, Hebrew chapter 11. Hebreo chapter 11. Hebrew chapter 11. Hebrew chapter 11, verse 9. Hebrew chapter 11, verse 9. So, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayon ding pangako. Yeah. Sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Yakob. Tama? This time, Abraham was a very rich person. Sa panahong yun, si Abraham ay napakayamang tao. Yeah, but he stayed in tent, right? Pero natili siya sa tolda. Yeah. Because he knew, his life was also pilgrim life in this world. Dahil nalaman niya na yung kanyang buhay dito sa mundo ay buhay ng isang dayuhan. At ang katawan natin ay parang tolda din. Buksan mo ang Biblia, 2 Corinthians chapter 5. Ikalawang Korinto chapter 5. Chapter 5, verse 1. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, meron kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Yeah. Dito ang aming tolda sa lupa, ibig sabihin, ating katawan, right? Yeah. Someday, it will be destroyed, right? Our body will be destroyed. Yeah. Mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggang sa sangkalangitan. Yeah. Don't misunderstand. It doesn't mean we don't need to have a house in this world. Huwag kayong magkaroon ng kalituhan na ibig sabihin huwag magkaroon ng bahay dito sa mundo. Yeah, we need to have the house to live, right? Kailangan nyo magkaroon ng bahay para mabuhay. Yeah, it emphasize to where we have to put our hope. Ibinibigyan din dito kung saan dapat natin ilagak yung ating pag-asa. Okay? Yeah. Ang tunay nating tahanan ay hindi ang mundong ito, kundi isang walang hanggang langit. Yeah. Ang langit ang ating tunay na tahanan. Yeah. Tanging born-again Christian ang may tunay na tahanan. Yeah. Ang hindi ligtas na tao ay walang tunay na tahanan. Yeah. Buksan mo ang Biblia, Hebrew chapter 13. Hebreo chapter 13. Hebrew chapter 13, verse 14. Hebrews chapter 13, verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat dito'y wala tayong lungsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lungsod na darating. Yeah. Dito'y wala tayong lungsod na magtatagal.
Uni hinahanap natin ang lungsod na darating. Ano ang lungsod na darating? Ito ay walang hanggang langit. Tama? Walang hanggang langit. Inihanda ng Diyos ang walang hanggang lungsod sa langit. Hebrew chapter 11. Chapter 11, verse 13 hanggang 16. 13 hanggang 16 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilala lang, sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naaalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnais ng isang higit na mabuting lupain, sa makatuwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghahanda sila ng isang lungsod. Verse 14, sinabi ng Biblia, sila ay nakahanap ng sariling bayan. Sariling bayan. May sariling bayan. You also have a hometown, right? Hometown. Kayo din po, di ba may sariling bayan? Your province. May probinsya po. Some came from Bisaya. Yung iba galing sa Bisaya. Leyte. Some from Mindanao. Some from Isabela. You have a hometown, right? Meron kayong probinsya, di ba? I also have a hometown in Korea. Meron din po akong bayan doon sa That's why sometimes I miss my hometown. Minsan, namimiss ko yung aking bayan. You will miss your hometown, right? Namimiss nyo yung probinsya nyo, di ba? But to a saved Christian, it's not real hometown. Pero sa mga ligtas na Kristiyano, hindi yun yung tunay na bayan. It will be destroyed someday, right? Ito ay mawasak balang araw. It will be disappeared someday. Ito ay maglalaho balang araw. We have a real hometown. Meron tayong tunay na tahanan. That is in heaven, right? At yun yung langit. Dapat nating hangarin ang langit. Napakalaki at napakagandang lugar ng langit. Dapat nating ilagay ang ating pag-asa hindi sa mundong ito, kundi sa langit. Sa gayon ay natitiis natin ang hirap sa mundong ito. So, if we hope eternal heaven, whatever oppression comes to us, we can endure. Kung lalagay natin yung pag-asa natin sa langit, sa anumang kapigatian na danasin natin, mapagtitiisan natin. So, Jonadab said to his descendant, do not build the house. Kaya sinabi ni Jonadab sa kanyang mga inapo, huwag kayong magtayo ng bahay. Stay in tent. Manatili kayo sa tolda. Let's go back. Jeremiah chapter 35. Balikan natin sa Jeremias chapter 35. Verse 7. Verse 7. Huwag din kayong magtatayo ng bahay at ni maghahasik ng bini, magtatanim o magkakaroon ng ubasan. Jonadab recommended to his descendant, maghahasik ng bini, magtatanim o magkakaroon ng ubasan. So, hindi sila naghasik at magtanim. Nangangahulugan ito na huwag ilagay ang iyong pag-asa sa kayamanan ng mundong ito. Kapag naghasik ka ng mga buto at nagtanim ng ubasan, maring mawala ang iyong puso dito. Tama po ba? Buksan mo ang Biblia, 1 Timothy chapter 6. Unang Timoteo chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Verse 17.
1 Timothy chapter 6 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Yeah. Huwag umasa sa mga kayamanan. Right? Yeah. Kailangan mo ng pera. Yeah. Ngunit hindi mo dapat ilagay ang iyong puso at pag-asa sa pera. Maraming kasalanan ang nangmumula sa pag-ibig sa pera. Right? Same chapter, verse 10, 1 Timothy chapter 6, verse 10. Chapter 6, verse 10. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Right? Na ang ilang nang nasa rito ay napalayo sa pananampalataya. Kung mahal natin ang pera, lilipas din ito sa katapusan. Lilipas. Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 23, Proverbs chapter 23, verse 5. Chapter 23, verse 5. 23 verse 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kapag mapadako doon ng iyong paningin, iyon ay mapaparang, sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Yeah. Lumilipad, right? Lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. You have to know, money has the wing. Kailangan nyo malaman na yung pera ay merong pakpak. That's why even though you try to keep the money fly away. Kaya kahit nasubukan yung magtago ng pera, yung pera ay lumilipad. If you love money will fly away. Kung iibigin nyo ang pera, lilipad yung pera. It's God's love. Ito yung pag-ibig ng Diyos. You need to consider God. It's God's love. Kailangan nating isaalang-alang na ito yung pag-ibig ng Diyos. Because if you continue love the money, because you will leave faith in the end. Dahil kung patuloy nyo ibigin yung pera, sa katapusan iiwanan nyo yung pananampalataya. Hindi tayo dapat magmahal ng pera at dapat magkontento sa kung anong meron tayo. Buksan mo ang Biblia, Hebrew chapter 13. Hebrew chapter 13. Verse 5. Hebrew chapter 13, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Right? It's really important to save the Christian. Ito po yung napakahalaga sa mga ligtas na Kristiyano. Sapagkat sinabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. God will not forsake us, right? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kapag ikinukumpara natin ang ating sarili sa ibang tao, makiramdam natin ay kulang na kulang tayo sa lahat ng bagay. So, don't compare you with the other people. Kaya huwag kayong magkumpara sa ibang tao. Just run content. Matuto kayo ng kakontentuhan. Okay, let's go back. Jeremiah chapter 35. Balikan natin sa Jeremias chapter 35. Verse 8.
verse 8. Sinunod namin ang tining ni Yonadab na anak ni Rekab na aming ama sa lahat ng kanyang iniutos sa amin. Right? Verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung kami ay nanirahan sa mga tolda, sinunod at ginawa namin ang lahat ng iniutos sa amin ni Jonadab na aming ama. Sinunod at ginawa namin ang lahat ng iniutos sa amin ni Yonadab na aming ama. Lahat. Sinunod nila ang utos ng kanilang mga ninuno. It's actually amazing, surprising. Ito ay talagang kamangha-mangha at nakakagulat. Verse 14 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang utos na ibinigay ni Jonadab na anak ni Rekab sa kanyang mga anak na huwag iinom ng alak ay nasunod, at hindi sila uminom ng alak hanggang sa araw na ito, sapagkat kanilang sinunod ang utos ng kanilang ama. Paulit-ulit akong nagsasalita sa inyo, ngunit hindi ninyo ako pinakinggan. Right? Sinunod nila ang utos ng kanilang ama, hindi sinunod ng Israel ang Diyos. Right? Why Jeremiah mentioned the Legabites? Bakit binanggit ni Jeremias yung mga Rekabita? He point out the disobedience of Israel. Dahil pinunto niya yung pagsuway ng Israel. Namatay si Yonadab dandang taon na ang nakalipas. Ngunit ang Diyos ay laging nabubuhay. Tama? Let's suppose you are descendant of Yonadab. Ipagpalagay natin na kayo ay ina po ni Jonadab. He already passed away several hundred years ago. Maraming taon na yun nakalipas nung mamatay siya. But will you obey His commandment still? Pero susunod ka pa rin ba sa iniutos niya? Maybe you will have the heart. We don't need to keep His commandment. Marahil magkakaroon ka ng ganitong pag-iisip. Because He already passed away a long time ago. Dahil namatay na siya ng mahabang panahon. Right? But after several hundred years later, they still keep the commandment of their ancestor. Pero kahit na lumipas na yung napakaraming taon, napanatili nila yung utos ng kanilang ninuno. They are really precious before God. At ito yung napakahalaga sa harap ng Diyos. That's why they are mentioned in the Bible, right? Kaya naman sila ay binanggit sa Biblia. Si Jonadab ay ninuno lamang nila, right? Ninuno lamang nila, ngunit ang Diyos ang kanilang tagapaglikha, right? Si Yonadab ay hindi maaaring magkaroon ng anumang impluensya sa kanilang buhay, kamatayan, kasawian o kaparalan, right? Ngunit ang Diyos ang siyang nagbibigay hindi lamang ng buhay at kamatayan, kasawian o kaparalan, kundi pati na rin ang buhay na walang hanggang at walang hanggang kaparusahan. Kaya sino ang mas dapat nating sundin? Sino? Right? Dapat tayong tumungon ng sensitibo tulad ng mga rekabita sa pagsunod sa salita ng Diyos. If Legabites obeyed to their ancestor, how much we have to obey to God? Kung nagawang sumunod ng Rekabita sa kanilang ninuno, gaano pa tayo na susunod sa ating Diyos? We have to learn. Right? Kailangan nating matuto. Nabigo si Solomon dahil hindi niya lubos na masunod ang salita ng Diyos. Right? Ibinigay ng Diyos ang batas sa hari na dapat nilang sundin. Buksan mo ang Biblia, Deuteronomio chapter 17. Deuteronomio chapter 17.
verse 16 and 17. 16 and 17. Deuteronomy chapter 17, 16 and 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo para sa kanyang sarili, ni pababalikin niya ang bayan sa Ehipto upang siya'y makapagparami ng mga kabayo. Sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan mula sa ngayon ang daang iyon. Ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa para sa kanyang sarili, upang huwag maligaw ang kanyang puso. Ni huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. God already gave the commandment. What should be the king? Nagbigay na ng Diyos ng utos para sa pagiging hari. Right? Verse 16, huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo para sa kanyang sarili. But how about Solomon? Pero paano naman Solomon? He disobeyed, right? Siya ay sumuway. Verse 17, ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa para sa kanyang sarili. Solomon has 1,000 wives, right? Si Solomon ay merong 1,000 asawa. He disobeyed, right? Sumuway siya. Yeah. At huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. He also disobeyed, right? Siya rin po ay sumuway. That's why Solomon failed. Kaya naman si Solomon ay nabigo. Nais ng Diyos ang ating pagsunod sa harip na sakripisyo, right? Buksan mo ang Biblia, unang Samuel chapter 15. Unang Samuel chapter 15 verse 22. 15 verse 22. Unang Samuel. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay, at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. You have to keep this word in your heart. Kailangan niyong panatilihin yung mga salitang ito sa inyong puso. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. We know, right? What God considered the most precious, important. Alam natin kung ano yung sinasaalang ng Diyos na mahalaga sa harapan ng Diyos. We can say that the key point of the Bible to be blessed, the key point of Bible to be blessed is obedience. Nalaman natin ang punto ng Biblia para pagpalain ay ang pagsunod. Buksan mo ang Biblia, Deuteronomy chapter 5. Deuteronomy chapter 5 verse 29. Chapter 5 verse 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kanila nawang isipan ay maging laging ganito, na matakot sa akin at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila. Ikabubuti nila. It's a blessing. Pagpapala. We know, right? God wants to give a blessing to us, right? Nais ng Diyos na magbigay ng pagpapala sa atin. God doesn't want to give a curse to us, right? Ayaw ng Diyos magbigay ng sumpa sa atin. But what's the condition to be blessed? Pero anong kailangan para pagpalain? Obedience, right? Obedience. Pagsunod. That's why God asked to us, obey first. Obey first. Kaya naman hinihiling ng Diyos sa atin na sumunod muna. Because God wants, we are blessed, right? Dahil nais ng Diyos sa tayo ay pagpalain. That's why God wants, we have to obey, right? Kaya nais ng Diyos sa tayo ay sumunod. But actually, not is it.
not easy to obey, right? Pero sa totoo lang, hindi madaling sumunod. Ang pagsunod ay nangangahulugan ng pagtanggi sa sarili, pagtanggi sa sarili. Sinabi ni Jesus, Matthew chapter 16, Matthew chapter 16, verse 24, chapter 16, verse 24. Okay, 24, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yeah. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Tanggihan niya. Yeah. Upang sumunod dapat kontrolin ng isa ang mga pangnanasa ng laman. Pangnanasa ng laman. Yeah. Unang Peter chapter 2. Unang Peter chapter 2 verse 11. First Peter chapter 2 verse 11. Yeah, also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Yeah. Kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Even though we God say we still have a sinful nature. Kahit na tayo ay ligtas na, meron pa rin tayong likas na pagkakasala. Our sinful nature doesn't want to follow God's word. Yung pagnanasa ng laman, ayaw sumunod sa gusto ng Diyos. Right? Yeah. We still have a fleshy desire. Meron pa rin tayong pagnanasa ng laman. Our flesh desire doesn't want to obey to the word of God. Yung pagnanasa ng laman ay ayaw sumunod sa salita ng Diyos. That's why we have to control our flesh desire. Kaya naman kailangan nating kontrolin yung pagnanasa ng laman. Then it's possible we can obey to God. Nang sa gayon, posible na makasunod tayo sa Diyos. Yeah. Dapat tayong sumunod sa Diyos kahit na iba ang kalooban ng Diyos sa aking iniisip. Jesus Christ showed a good example. Si Jesus nagpakita ng mabuting halimbawa. Buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 26. Matthew 26, verse 39. 26 verse 39. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yeah. Sinabi ni Jesus, right? Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito, right? Jesus also has same flesh like us, right? Si Jesus din ay merong parehas na laman sa atin. His flesh doesn't want to die on the cross. Yung laman niya ayaw mamatay doon sa krus. Right? Yeah. But sinabi niya, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Jesus obeyed completely, right? Si Jesus ay ganap na sumunod. Yeah. Kaya dapat tayong sumunod ng walang condition. Yeah. Kailangan nating magsabi ng oo palagi. 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1. Ikalawang Korinto chapter 1. 2 Corinthians chapter 1 verse 19. Chapter 1 verse 19.
Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo na ipinangaral namin sa inyo sa pamamagitan ko, ni Silvano at ni Timoteo, ay hindi oo at hindi, kundi sa kanya ay palaging oo. Si Jesus, hindi, oo at hindi, kundi sa kanya ay palaging oo, palaging oo. It's a real obedience, right? Ito ay talagang pagsunod. Jesus showed the example. Ipinakita ni Jesus ang halimbawa. We have to follow His example, right? Kailangan nating sumunod sa kanyang halimbawa. Kailangan mong magkaroon ng saloobin na nagsasabing oo kahit anong uri ng ministeryo ang ibigay sa iyo. Hindi kagamilang Diyos ng taong laging nagsasabing hindi. What word do you frequently use? Ano po yung salitang lagi niyong ginagamit? O hindi. Every time, hindi. Ayaw. Hindi maganda, right? Palagi, Then God will use you preciously. Pagkatapos gagamitin ka ng Diyos ng mahalaga. Ang buhay ng pagsunod ay matutuhan sa church. Dapat nating sundin ang kalooban ng church, gayon din ang salita ng Diyos. Minsan ang kalooban ng church at ang aking mga inisip ay maaaring makaiba. Maaaring makaiba. Pagkatapos ay dapat tayong sumunod sa church. Kahit ang opinion ko ay hindi tinanggap sa church, dapat tayong sumunod sa church. Magkaroon ng puso ng pagsunod sa kaayusan ng church. In church, God set the order, right? Sa church, nagtakda ng Diyos yung mga we have to obey in the order of a church. Kailangan na sundin natin yung pagkakasunod-sunod sa church. At kailangan matakot na sumunod sa disiplina at payo ng church. Okay? So, after salvation, we need to learn obedience. Pagtapos ng kaligtasan, kailangan nating matutunan ang pagsunod. It's the way of the blessing. Right? Ito yung paraan para sa pagpapala. Let's go back, Jeremiah chapter 35. Balikan natin sa Jeremias chapter 35. Verse 7, go to verse 7. Huwag din kayong magtatayo ng bahay ni maghahaksik ng bini, magtatanim o magkakaroon ng ubasan, kundi kayo titira sa mga toldasalan ng mga araw ninyo. The Rechabites, right? They really obeyed, right? Yung mga Rekabita, talagang sumunod sila. What's the result of the obedience? Ano yung naging resulta ng pagsunod? Upang kayo ay mabuhay ng maraming araw sa lupain na inyong tinitiran. Magkatanggap sila ng pagpapala ng Diyos sa wakas. Jeremiah chapter 35, verse 18 and 19. 18 and 19 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinabi ni Jeremias sa sambahayan ng mga Rekabita, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, sapagkat inyong sinunod ang utos ni Jonadab na inyong ama, at inyong iningatan ang lahat niyang alituntunin, at inyong ginawa ang lahat ng kanyang iniutos sa inyo, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, si Jonadab na anak ni Rekab ay hindi kukulangin ng anak na tatayo sa harapan ko magpakailanman. Verse 19, right? Si Jonadab na anak ni Rekab ay hindi kukulangin ng anak na tatayo sa harapan ko magpakailanman.
Actually, it happened. Their descendant, the Levite, they were used by God really preciously. Sa katunayan, nangyari ito na yung mga rekabita ay ginamit ng Diyos na napakahalaga. Yeah. Ipinahintulot ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanila. Ang pagpapala ay espiritual na pagpapala. Yeah. Patuloy silang ginamit ng Diyos. Yeah. Ipinahayag nila ang kanilang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagsunod. Kaya natanggap nila ang pag-ibig ng Diyos. Yeah. Buksan mo ang Biblia, John 1 chapter 14, verse 21. 14 verse 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Yeah. Sinabi ng Biblia, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. Yeah. Anybody can say, I love God. Lahat ng tao, maaring sabihin na mahal ko ang Diyos. Right? Anybody can say, I love the Lord. Mahal ko ang Panginoon. But how can you know you really love the Lord? Pero paano at malaman kung talagang minamahal ang Panginoon? If you don't obey. Kapag hindi ka sumunod. If you don't obey, it testifies you don't really love the Lord, right? Kung hindi ka sumusunod, nagpapatotoo ito na hindi mo talaga mahal ang If we Panginoon. really love the Lord, we will obey to the Lord, Kung right? talaga mahal natin ang Panginoon, susunod tayo sa Panginoon. Yeah. Kung susundin natin ang Diyos at iibigin ng Diyos, ipapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin at tayo ay gagamitin ng Diyos ng mahalaga. Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 8. Kaikan chapter 8, 17. Kaikan chapter 8, verse 17. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Iniibig ko silang sa akin ay umiibig, at ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig. Yeah. Iniibig ko silang sa akin ay umiibig, right? Yeah. So, if we really love the Lord, we will obey to the Lord. Kaya kung talagang iibigin natin ang Panginoon, susunod tayo sa Panginoon. Then, we will be also loved by the Lord more. At pagkatapos, tayo ay higit na iibigin ng Panginoon. Yeah. Kung mamumuhay tayo bilang Kristiyano, tulad ng mga rekabita, ipapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Okay? So, isang banal na buhay na umiiwas sa Allah. Yeah. Isang buhay na may makalangin na pag-asa, nakatira sa isang tolda sa halim na magtayo ng bahay. At isang buhay na hindi naghahasik ng mga buto, hindi nagtatanim ng mga ubusan, hindi nangmamalasakit sa kayamanan. Yeah. At isang buhay ng pagsunod, patatanggap din natin ang pagpapala ng Diyos tulad ng mga rekabita. Right? Yeah. So, let's learn the lesson through the life of Rechabites. Kaya matuto tayo ng aral mula sa buhay ng mga rekabita. Yeah, especially the obedience. We have to learn the lesson. Lalo na, matuto tayo ng aral ng pagsunod. Okay? Yeah. Basahin, the
Manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aralang salita ng Diyos. Salamat po paunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin namin ang salitang natutunan namin ngayon. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.